Moises! Layo mong makapatay ka, anak! Pinatay mo din yung nanay ko eh! Pagpayat ka yung lahat! Sa burol ni Mang Estong ay dinalaw siya ng mga kaibigan nila kung saan humahagulgol si Grace habang pinagmamasdan niya yung bangkay ng tatay niya na sinabihan pa niyang ang daya-daya niya dahil nangako sila sa isa't isa na sinabi niyang hindi nila ay iwan si Moises at lalaban sila, pero bakit iniwan sila sa ere? Naga namang nilapitan ni Melanie na umiiyak at nakikiramay sa pagkamatay ni Mang Estong. Sabay sinaad niyang masakit mawalan ng mahal sa buhay, lalo na ang mga magulang, na tinanong ni Grace kung ilang buhay pa ang kukunin ng laban nila nang saktong dumating din si Eleazar para makiramay na alam niyang hindi maiibsan ng anumang salita ang sakit na nararamdaman nila, pero asahan nilang gagawin niya ang lahat para hindi masayang ang buhay na sinakripisyo ni Mang Estong sa ngalan ng hustisya. Sabay hawak sa kamay ni Grace at ginit niyang alam niyang mahirap pakinggan ang apelyidong bitbit niya, pero sa ngalan ng pamilya sagrado ay nakikiramay siya at humihingi siya ng tawad sa kanilang pamilya dahil biktima ang pamilya nila sa sakim na sagrado at asahan nilang gagawin niya ang lahat para pagbayarin sila sa batas. Nakiusap si Grace kay Eleazar na tulungan siyang mahanap si Moises dahil siya na lang ang natitirang pamilya niya, at nangako naman si Eleazar na gagawin niya ang lahat para matupad ang hiling ng dalaga. Habang sa pagtulog ni Grace ay napanaginipan niya ang tatay niya kung saan nagyakapan sila at sinabihan siya ni Mang Estong na si Grace lagi ang nagsasabi na huwag siyang bibitaw dahil palaging may pag-asa na hindi sila kailanman pinabayaan ni Bossing at hindi niya yun ginawa sa kanilang pamilya, na sinabihan pa niyang kumapit lang siya at huwag siyang panghinaan ng loob dahil kailangan pa siya ni Moises lalo na sa mga sandaling yun. Nang magising si Grace ay akala niya ay totoong-totoo ang mga panaginip niya, kaya humagulgol ito at nagkaroon siya ng lakas ng loob para lumaban at para bumangon muli. Habang pumunta si Moises sa simbahan para magkumpisal, bago ang paghihiganti niya, na hinintay naman siya ni Maxine, na giniit niya sa dalaga na nagpaalam na siya, pero sinabihan siya ni Maxine na hindi tama yung gusto niyang gawin niya. Agad namang sinabihan ni Moises na inaasahan niyang ang dalaga ang makakaintindi sa kanya. Hinawakan ni Maxine yung kamay niya at pinaliwanag niyang paano niya maiintindihan yung isang bagay na pwede niyang ikamatay. Wala nang makakapigil pa sa paghihiganti ni Moises, na lihim siyang pupunta sa libing ng tatay niya at humahagulgol ito habang pupuntahan niya ang puntod ni Mang Estong na dito na makikiusap si Rafael na ayaw niyang makapatay ang anak niya, pero susuntukin siya ni Moises at isusumbat niyang siya ang pumatay sa nanay niya kaya wala siyang silbing ama. Napaniwala na ni Jaime at Justine si Moises sa kasinungalingan nila at kaya pa kayang baguhin ni Rafael dahil kinamumuhian na siya ng kanyang anak. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang nalalapit na pagtatapos ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa huling 10 episode. Marami pong salamat.